po, mga kababayan. Humanga po si dating Senadora Leila de Lima dito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito po, oh. Oh, napapost tuloy sa kanyang Twitter. Oh, ano sabi ni Senadora Leila de Lima, mga bossing? Sabi niya dito, ito po ay tungkol doon sa isang kababayan natin na matagal na pong nakulong at muntik na po, muntik talagang muntik, no? Na mabitay ho, mga kababayan. Ano po ang ginawa ng Pangulong Marcos? Ito po, saving Mary Jane Veloso, Traverse Administration. During the time ni Pinoy daw po, the DOJ and DFA worked for a last-minute reprieve on Mary Jane's scheduled execution, culminating in a midnight phone call of Pinoy to the President Widodo ng Indonesia. Mga bossing, kung hindi ho ako nagkakamali, ito pong si Mary Jane Veloso, mga kababayan. Ano? Kumbaga, ito yung parang napag-utusan eh. Napag-utusan, pakidala mo naman dito. Dali mo naman to. Pagkatapos, bibigyan ka na lang namin, ganito, ganyan. Pakisabay naman to sa airport. Kung hindi ho ako nagkakamali, i-correct nyo na lang po ako dyan sa comment section, mga bossing. Dahil hindi ako 100% do sa, sa sinasabi natin. Yung pakisabay mo naman ito. Ganon na biktima, mga bossing. Sabi ni Jordan G. Nagoyo. So ngayon po, mga kababayan, nako, kaya kayo po mga OFW, no? Tayo po na mga madalas bumiyahe. Meron po diyan sa harapan ninyo. Baka naman pwedeng pakisabay kasi lagpas na yung bagahe ko eh. Baka pwedeng pakisabay mo naman, wala naman ito. Tinapa lang ito, yung pala nakaipit doon sa kalagitnaan ng tinapa yung epektus, mga kababayan. So ganyan yung nangyari. No po, tuloy natin. So si Pinoy daw po talagang tinatrabaho na makipag-ugnayan sa presidente ng Indonesia na si Widodo upang maisalba yung ating kababayan, mga bossing. Dahil naniniwala po ang presidente nung panahon na yon na talaga namang nabiktima, nagoyo lang itong si Mary Jane Veloso. So ngayon po, mga bossing, it was a race to work out an agreement with President Widodo so close that some Philippine dailies released morning edition that reported supposed to be execution that fortunately did not push through. So sa madaling salita ho, naagapan, mga bossing. During the time ni Duterte daw po, mga kababayan, ayan, kita nyo naman. During the time ni Duterte, all the credit for staying Mary Grace execution goes to Indonesia, as then PRRD said his government could not care less if a drug offender like Mary Jane was finally executed. So sa madaling salita ho, mga bossing, wala, hindi pinakialaman ng dating Pangulong Duterte. Bahala kayo dyan. Ano po? Bahala kayo dyan. Bakit kaya ganun ang dating Pangulong Duterte? Samantalang, buhayin po ng kababayan natin yan, mga bossing. At marami po ang nagsasabi na ito nga po, nabiktima lang din ho, mga bossing. Sabi ni Pambansang Nanay, Survivor 379, present ulit, iho. Kaya, pa-shoutout naman dyan. Ayan, shoutout po. At isa-shoutout ko na din po si Mami Terry. Mami Terry, happy birthday. Pagdating ng birthday mo, bukas yung birthday mo, magpakanton ka naman. Ayan, sana po marami pang buhay, marami pang taon ang dumating sa iyo, Mami Terry. Salamat po sa araw-araw na pagsuporta dito sa ating channel. Tuloy natin. During the time of Duterte, all the credit for staying Mary Grace execution goes to Indonesia, as then PRRD said his government could not care less if a drug offender like Mary Jane was finally executed. This was only in line with his policy of summarily executing drug suspect in his own country. Di ba nga, sabi mga kababayan, binubuyungan namin yung mga yan na manlaban. Para tapos na daw agad ang problema. Hindi na kailangan dumaan sa due process. Binubuyo na. Tapusin na ang problema. Buyuhin mo para manlaban yan. Tapos bahala ka na. Diba? Tapos eto namang nakarinig
na pulis, okay daw okay daw buyuhin para manlaban. Mas malaki ang makukuha natin dun. 'Di ba nga, i-connecta nyo yung sinabi ni Bungo na 500,000 kapag kabuhay, 2 million kapag kanan laban. Malaki ang diferensya. So, makakarinig na pulis, mga kababayan, utos ng Pangulo eh. Tapos may arep pa tayo. Malaki pa ang makukuha natin arep. Tara na. G na. Ganun mga kababayan. Kumbaga, nag-ipon-ipon na ang positibo na narinig. Akala nila talagang positibo at akala nila gagampanan ng dating Pangulo yung naipangako sa kanila. Kaya lang po, at the end, nung panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, personal daw po yung mga ginawa ng mga kapulisan, no? Hindi siya hindi siya kasama. This was only in line with his policy, summarily executing drug suspect in his own country. Buti na lang, hindi pa rin natuloy ang pagbitay sa panahon ni Duterte. Finally, the Philippine government has succeeded in completing its mission to permanently stay her execution, no? Congratulations. Naku po, ang sakit sa tenga nito ng mga DDS. Kasi po tinry po nila, mga kababayan, no? Tinry po ng mga DDS na makakuha ng suporta sa mga kakamping. Yung mga kakamping, sabi naman, ayaw namin diyan, no? Magugulo ang buhay niya ng mga yan. Tapos ito, malalaman nila. Paano mo nasabi, Mark, na tinry nila yung pagpunta ni Sara? Di ho ba? Pagpunta ni Sara doon kay Atty. Leni Robredo, pagsubok yun na baka sakali makakuha ng suporta. Di ho ba? Meron pa, Congratulations to the BBM administration for Mary Jane's impending return to the Philippines. Pauwi na po, baka nga nakauwi na. After years of waiting in Indonesia's death row. Biruin nyo yun, no? Stress yun, mga kababayan. Nakapila ka doon sa death row, tapos hindi mo alam kung kailan ka hahatulan. Tapos iniisip mo kung meron kang mga anak, kung meron kang mga mahal sa buhay, iniisip mo pa din po sila sa haba ng panahon na yun. Ayan, na-resolve ba na din po, mga kababayan? Napakahalaga na makapagligtas ng kahit isang buhay lamang, because a single death is always one death too many. Tama nga naman mga kababayan. Nagtataka nga ako halos 90% o 95% o 80% mga kababayan. Sabi ni Estan Baryon, bawasan mo na ang sobrang pasakali. Okay, babawas kita. Ayaw mo naman pala nung vlog ko. Di siya na ibawas ko, di ba? Ayaw niya naman pala nung vlog ko. Di tanggalin na. Tayo po, mga kababayan, halos sa bansa po natin, halos 80-90% mga bossing ang Katoliko. At ang Katoliko po, mga kababayan, kahit na po mga kababayan natin, mga kapatid nating mga Muslim, no? Kahit iglesia, lahat po ng relihiyon pro-life, mga kababayan. Kaya nalulungkot ako, merong mga nagsasabi, lalong-lalo na sa kampo ng mga DDS, na sumusuporta po sila doon sa mga mismong kinukonfess ng dating Pangulong Duterte. Binubuyo namin manlaban yung mga yan. Meron tayong mga nakikita, bigla na lang bumubulagta, makita sa CCTV. Tapos sasabihin, nanlaban. Kala ko ba isinasabuhay natin yung ating mga relihiyon? Di ho ba? Salungat mga kababayan yung mga pinapaniwalaan nila. Ang turo ng bawat relihiyon, pro-life tayo. Pero ang gusto nilang mangyari, ubusin. Gumagamit ka, ubusin ka. Gumagamit ka, yariin ka. Wala nang karapatang magbago, mga kababayan. Anyway, iwanan na natin yan. At talagang masakit sa tenga ng mga DDS. Lalong-lalo na mga bossing. Pag nagsanib ang kulay pink at ang kulay pula, no? Malamang yung Bato de la Rosa, yung Bungo, tsaka yung mga DDS na mga
senador wala sa top 12. Ay wala na pala talaga sa top 12, 'di ba? Mga kababayan, wala si Bato, wala si Jimmy Bondoc, wala si sino pa ba? Si Philip Salvador, wala. Oh, wala din yung si Vic Rodriguez. Oh, akala nila uubra sila sa mamamayang Pilipino, yung sa mga pa-style-style nilang